What's up mga pards? Another day, another vlog. This is Bihayong Bong and welcome back to my YouTube channel. For today's video mga pards, we're here again in Batangas. And ngayon mga pards ay samahan nyo ako dito sa Bawan and Taal. Let's see mga pards where to stay, what to do, and what else we can explore here in Bawan and Taal, Batangas. So without further ado mga pards, let's go! Dos, tres. So ayun na nga mga pards, ngayon we are staying here at Soto Grande Hotel and Convention Center here in Batangas City. This is one of the newest and the biggest hotel here in the whole province of Batangas. So if ever you're looking for a place to stay here in Batangas, near Bawan, near Mabini, near Anilao, near Batangas City, Lemery, Taal, etc., this hotel is for you. So if you want, if you're curious about and gusto nyo yung idea sa hotel na ito, let's do a room tour. So yan, syempre mga parts, agad-agad ay mag-room tour na tayo dito sa Soto Grande Hotel and Convention Center sa Batangas. And mga parts, pagpasok nyo, syempre na sila, contactless card, key card, and nandito na yung washroom. But before going to the washroom, eto na, mayroon na sila dito cabinet. Ay, tumama dun sa ano. And then, ayan, malaki naman yung cabinet mga parts. May dalawang hanger. Meron din sila dito safe. And, ayan, madaming mga lagayan dito mga parts. 2 and 3. Meron din sa taas. Ganda ng design din mga parts. And dito naman mga parts, meron silang toiletries. Mga tawag dyan, condiments and complementaries, pero coffee and sugar lang ata to. Ano tong isa? Creamer coffee. They have also water refillable and water kettle. Sa baba mga parts, meron din silang personal ref. Pero walang laman. So if ever pwede kayo magdala ng food, I think. Ayan. And may fire extinguisher, very good. So dito naman mga parts, dito na yung bed. Mga parts, ang ganda niya. Ayan ang ganda ng bed, ang laki. And ang laki ng room din. So pagdating niya dito mga parts, mayroong lagayan ng mga luggage. And then they also have complimentary slippers. Parang bagong-bago pa ito mga parts. So, yan. And the linen is, yung normal na standard hotel. And maganda yung nila, mood lighting, and headboard nila is ganito. May paklading over here. And this is a standard room. So malaki siya, parang double, parang kasing apat. Diba? Hindi siya single bed eh. And the pillow here is malambot. So over here, meron dito mga control panels, socket, telephone, tissue, and meron din side table, cabinet, and mga parts, may smart TV. Sobrang ganda mga parts. Gusto ko na to kasi yung smart TV. So pwede kayo mag Netflix, YouTube. Meron pa dito mga drawer, and ito maganda mga parts. Ang socket nila, meron na silang universal USB, meron ding type C, USB, HDMI. Ganda ng design. So may mga drawers. So by the way mga parents, if you haven't subscribed to my YouTube channel, please subscribe. And over here, may study table or working table, may chair. Ito naman wala. And may mirror, vanity mirror. So ito na. And of course mga parents, air condition. And mga parents, this is your view. Wow. Ito yung pinakabagong hotel sa Batangas mga part. Dito sa Bawan, Batangas. So malapit na to sa Batangas City, sa Bawan, sa Lemery, Taal. Mga parts, may mountain doon. Anong mountain ba yun? Comment down below.
So ngayon naman mga parents, puntahan natin yung CR. Ayun siya. So parang kita mo din doon eh. Pwede mong silipan yung mga kasama mo. So let's go to the CR. So ito naman yung toilet, mga parts. So yan, pagpasok mo, ito na siya. Medyo maliit siya mga parts, pero I think okay naman na. Kasi malaki naman yung room. So may pa bathtub. Yan, may pa bathtub mga parts. So rain shower, I think hot and cold din naman siya. But they also have complimentary shampoo, body wash, and conditioner. Yan, may pa bathtub. They have hand towels, bath towels over here. Yan natin, malakas ang tubig, hand soap. They also have complimentary toothpaste, toothbrush, vanity kit, and may hair dryer, mga parts. Pwede na kayo hindi magdala. Flash test, okay, and may bidet. May bidet. So yun mga parts, this is the quick room tour. So ngayon mga parts, isasama ko pa kayo sa ibang amenities nitong Soto Grande Hotel. And kung ano pa yung mga pwede natin gawin dito sa Batangas. So before anything else, don't forget to subscribe to my YouTube channel. So mga parts, ito yung kanilang ground floor. Ang laki ng hotel na ito mga parts. So nagulat ako actually. Tapos dito mayroon sila function room or ballroom. So pag may mga events, mga parts, pwede rin pala dito. Laki oh. Ay, ang laki. Ang ganda. Grand ballroom. Tapos, ito yung lobby nila. Ang laki din mga parts. So, parang sa Batangas, ito na yung pinakamalaki in the whole Batangas. Tapos yung team nila is parang orange. Yan. Meron din pala dito, ayan. Sarado lang ngayon kasi it's too early. Ayan, spa. Male and foot spa. Ganun. Tapos meron ditong kids playroom pero wala pa nakalagay. So ito yung lobby. And dito din yung reception. And actually parang may cafe bar din dito. May malaking piano over there. Ang ganda. Ito yung lobby mga parts. Ang laki diba? And then, ito yung kanilang parking. Ay, good morning. Ito na yung ano parts, entrance. Ito na yung highway. Ito na yung facade ng hotel. And ayan, nandito may parking sila dito sa harapan. Meron din sa likod actually. Madami naman. So ayan siya. This is the hotel. Laki diba? It's big. So ngayon naman mga parts, let's go to the breakfast area. Mga parts, dito naman ang breakfast sa Suelo Restaurant. So sabi buffet daw. So yung room comes with buffet. Breakfast food. Hello, good morning. So this is the breakfast area here at Suelo. So mayroon silang bread. Panisang ube. Panisang water. Hot chocolate. And juice. Hindi. Pichi-pichi. Ube. Marble cake. Pancake. And salad. Tempurado. I like eggs. Fried chicken. Beef tapa. Parang masarap yung beef tapa. And guys, they have bacon and dried fish. Isa yan. And syempre may coffee ata dyan. So, let's see.
May bar din dito sa swelo. Parang nagiging rest. Ito din kasi yung restaurant. Diba? Ganda. And mga parts, ito na yung restaurant. Yung swimming pool. So, check naman natin yung swimming pool. Pagkatapos ng buffet, dumaan sa swimming pool. Ayan, habang wala pang tao. Ayan, ganda. So nice, the swimming pool. Ganda, mga parts. Malaki, ang dami niyang amenities. Ayan, ganda ng pool. Ayan, o diba? Ganda, sa Grande. Ay, dalawa pala yung pool. May isa pa dito. Ay, dito ata yung kiddie pool. So, if ever, pwede talaga yung pang family. Pang family siya. Malaki siya. Pwede siyang ilaban sa mga hotel sa Manila. Ayan, may kiddie pool dito. So mga parts, they also have a gym. Yeah. Wow. Uy, may gym sila mga parts. What is this? Oh, CR and locker. Water, they have weights and machines. Oh, pwede na. And they also have the cardio machines. So yeah, ganda. Yan silang gym. But I think, sabi din sa reception, the gym opens at 9 AM pa. So it's still very early. So kaya sarado pa yung ilaw and AC. But they have a gym. Nice. Ganda na yung mga machines bago. Okay. So yun mga parts, we're back here sa room and if you're curious about magkano natin nabook tong room na ito, it's priced at 3,500 to 4,000 depending on the season, depending on the dates, and of course depende sa scenario, baka may time na mataas or yun. But you can book in Agoda or yung mga booking apps, and nakita nyo ng mga parts, okay naman, the room is good, the amenities is okay. The food is okay, wala masyadong special. Also, yung location din, it's good kasi medyo malapit siya, accessible. And although sa paligid nito mga parts, wala namang mga tourist attraction. So don't expect na pag naglakad kayo, may mga mapupuntahan kayo. So medyo isolated siya, nasa gitna siya. So kailangan nyo pa rin ng sasakyan. Although meron din ditong umaabot din dito yung Food Panda, just in case you're curious about food delivery, pwede rin siya. So yun, and the only thing that I saw na pwede nilang improvise yung service. So parang most of the times yung mga staff nila lagi nagkukwentuhan. Parang yun lang na-observe ko every time na na-encounter ko sila, nagkukwentuhan sila or nag-uusap sila, parang they don't care so much about na may guest or hindi sila masyadong attentive. So yun lang siguro, but in total, yeah, I think it's good. It's a good option to stay here in Batangas or in Bawan especially. So now let's go and explore other part of this cities and town, but don't forget to subscribe to my YouTube channel Parts. Don't forget to like, share, and comment down below if you have questions. So let's go. So mga parts, ngayon naman nandito na tayo sa Taal, Batangas. And alam nyo ba na nandito sa Taal, Batangas ang pinakamalaki or the largest basilica in the Philippines. Not only in the Philippines but also in the whole of Asia. At ito nga mga parts, itong Basilica ng Taal or the Basilica of Saint Martin here in Taal, Batangas. Madaming times ko nang nadadaan na itong mga parts, but I haven't got the chance to really go inside and pray and visit this church. So finally now, since it's a weekend, we have time to visit and pray. So let's go mga parts, i-visit natin and isasama ko kayo dito sa biggest and largest basilica in the Philippines and in Asia, the Minor Basilica and the parish of Saint Martin de Tours. So let's go mga parts. So mga parts, may parking lot naman dito sa harap. Pero today parang may event. May kasal ata, tsaka baka may misa. Pero ito siya mga parts, so ang laki niya. First time ko din siyang mapapasok, if ever. So let's go inside the biggest and largest basilica here in the Philippines.
So, ito si Jesus Christ pala yun. So, mayroon din dito mga nagtitinda ng mga delicacies here in Batangas. So, medyo mag-Holy Week na, kaya mayroon ng mga decorations and also bisita iglesia. So, yung mga titinda rin ng kandila. But may kasal mga parents. Wow! Actually, from the outside, it looks huge na din. May kasal lang. Actually, tapos na yung kasal. Wow, laki nga niya mga parents. Oh. Super laki. The Basilica. So, not sure lang kung anong size sukat nito, but gusto talaga natin nag-visit ng mga churches. It says so much about history and architecture and design. So, yeah, let's go inside para lapit pa tayo dito sa altar. Pero kasi may mga entourage. Ang galing mga parts. Yung mga pintuan nila, parang talagang yun yung mga sinaunang pintuan ng lalaki. And yung mga chandelier, parang na-maintain. Ganda mga parts. If nandito kayo sa Batangas and Taal, daanan nyo itong Basilica of St. Martin sa Taal. Worth visiting. And para makapag-pray na rin ka. Laki niya. So kaya talagang ito yung pangbinyagan, no? Ang laki din. Ang taas ng ceiling. Yung karosa niya, ang laki din. Wow. Ito naman yung kabilang side. Mga parts. Dito yung mga office nila. And pwede rin kayong magtirik ng kantila. Mga parts ang laki mo. Parang yung isang ganito. Yung iba sa isa ng simbahan to eh. Pero dito, 1/3 lang siya nitong buong church. Kasi ayan yung gitna eh. So, nandito naman yung may CR din sila. Ito rin sa labas na part, mga parts. Ganda oh. Yung mga old house na keep nila. Yung mga kapis, windows. Ito yung isa doon sa pasag ng mismong Basilica. Ayan, ayan palang ang laki niya eh. So kaya, it's very true that this is the biggest. May koi pan and may mga birds din. May mga ibon doon. Kalapate. And ayan o, mga pets, ang laki. Ito yung washroom naman. Katabi na pala ng mga parts yung school ng Kaysasay Academy. Ganda nito yung katabi ng church. Very signature ng Taal, yung mga kapis sa old houses. Ayan, parking. Ganda ng pasad. Diba? Parang ito pa yung original na stone.
yan. Maganda siguro ito pag gabi. Kasi may ilaw eh. So, sabi dito, ang Basilica ng Taal ay itinayo noong 1575 na sa ngayon ay San Nicolas na dating bahagi ng Balangon. Nung nag-iba lang siya nung 1754 nang pumatok yung bulkan ng Taal. Ipinagawa ang kasalukuyang kinatatayuan ng 1755 na ginuho naman ng lindol noong 1849. Kinilalang pinakamalaking simbahan ng Katoliko sa Dakong Salangan at kasalukuyang simbahan ay simulan noong 1856. So up until now, it is the biggest. So yun mga parts, tapos na natin i-visit itong Basilica ng Taal, and it's so amazing mga parts that in a very small town of Batangas, or in Batangas, the small town of Taal, houses or there's the largest and the biggest basilica in the Philippines and in Asia. So parang ako tuloy parang iba yung feeling na ang blessed nung town ng Taal because they have this church that that everybody can pray, and of course praise God and thank our Creator for all the things that happens to us. So parang feeling ko ang solemn, ang holy ng town ng Taal because of this church. And finally ay nadaanan ko na siya. Na-assign ako dito before sa Batangas, but I never had the chance to visit this one. But thank you God and Lord for giving me this opportunity to visit this church. So yun mga parts, ngayon naman ay medyo gutom na tayo, sakto naman. Hanap tayo ng a place that we can have a quick bite or snack. So let's go mga parts. Hanap tayo, kapailang natin kung ano yung pwede nating ma-explore. Nakainan naman dito sa Taal, Batangas. Let's go! By the way mga parts, quick trivia lang. Alam nyo ba na ang Batangas or ang Taal, Batangas specifically, is also known for Balisong or the Balisong capital of the Philippines. Hindi lang yon. This is also considered as one of the town famous in Barong, or maybe sila din yung Barong capital, I'm not sure. And sa Batangas din mga parts, sikat na sikat yung kapeng barako or yung Batangas coffee. Kaya tignan din natin yung opportunity na itong mga parts na magkape dito sa nakita ko lang na coffee shop, malapit din actually sa Taal Basilica or Basilica ng Taal. Ang pangalan niya ay Solis Blend and Brew Bistro Cafe here in Taal. So let's go, pasok tayo. So sakto naman mga parts, meron naman pala ditong coffee shop na ang pangalan niya ay Solis Blend and Brew Bistro. Ganda o mga parts. Meron siyang alfresco and meron din siyang parking. So nakita ko lang to going to the Taal Basilica, which is this way. So ito siya. Check natin mga parts kung ano ang pwede natin ma-order dito sa coffee shop na ito sa Solis. Let's go! So mga parts, this is a nice cafe inside. Look good. And luckily I have a seat over here looking by the window. Yung mga parts, ito yung menu nila. Marami sila actually options. They have starters. Meron silang nachos. They also have pizza. So yung price ranges from 300 to 50 to 400. Ayan, may pizza na. Yung pizza nila, it's 400. Burger, pasta, and cakes. I saw the cakes para masarap. So, meron din sila flat. Yes. And yung main course, ang best seller doon nila is actually yung back ribs, pero medyo malaki yun from. So, I think ito yun.
Or mayroon din silang all-day breakfast, which is yung tapa. And of course, I ordered iced americano. They also have coffee, iced tea, non-coffee, and mayroon din silang mga spirits pala. And fruit shakes. So yeah, pause na lang ito mga parts if ever curious kayo. But yeah, I found this beautiful cafe here behind the Basilica. Meron sila actually para sa taas. So yeah. So mga parts, ito na yung in-order natin. Nag-order ako ng cheeseburger. So it comes with French fries. And of course, yung iced americano. So na mga parts, ay tikman natin ang cheeseburger dito sa may bacon sa Solis. Tikman muna natin ito. French fries. And tikman natin tong burger. Actually, cheeseburger to. Ang gusto ko dito mga parts, ang bait ng mga staff nila. Very accommodating. So, tikman muna natin tong patties. Sarap mga parts. Para siyang may smoky taste. Not sure lang kung grilled to, pero yeah, masarap yung patty niya. And of course, yung bread. Masarap din yung bread mga parts. Kasi usually, yung pag burger, masyadong makapal yung bread, tapos matigas. Ito, it's malambot. And then yung patty niya, smoky siya eh. And then tender din yung beef niya. Hindi rin siya ganun kaalat. It also has bacon. And tikman natin itong mga parts, yung iced americano. Sarap mga parts. Ito yung manay. Legit na americano, hindi yung diluted. Masang kape talaga. And mention ko lang mga parts, ang ganda ng background ko. I'm not sure kung brick talaga yung original, but yeah, it's giving a old house vibe here. And Solis Blend Bistro Cafe. So far mga parts, okay yung food nila and okay din yung coffee nila. So mga parts, so far, so good dito sa Solis Blend Bistro Cafe dito sa Taal. Yung bill ko umabot siya ng 498. But for me, it's sulit because ang sarap ng burger. Tapos yung tinanong ko, homemade daw nila yung patty. Ang sarap nga. And also yung, it comes already with fries. So parang sulit na din siya. Kasama na yung coffee doon ay sa Americano at 100 pesos. So yeah, if you will be here in Taal, you can try to eat here at Solis Blend and Brew Bistro. So far, so good. So, there you have it mga parts. Tapos na tayong kumain dito sa Solis Blend and Brew. So far mga parts, maganda yung review natin. Masarap yung food. Actually, nagustuhan ko talaga yung burger. Masarap din yung iced americano nila. So, for me, yung 498, it's super solid. So, yun nga, again, if you are going here in Taal and you're looking for a place to eat, okay dito sa Solis Blend and Brew. Malapit din sa Basilica ng Taal or Basilica of St. Martin. So yun mga parts, I hope nagkaroon kayo ng idea if ever you're going to here. If ever you're going here in Batangas, near Bawan, where to stay, what to explore if ever you have limited time, ano yung tsura ng Basilica ng Taal, and of course, where to eat in Taal. So hopefully mga parts, magkaroon pa tayo ng more opportunities to explore the tourist destination or the more deep vlog or more
mas malawak na pag-explore dito sa Taal and other town and cities here in Batangas because it's very very rich in history and culture. So yun mga pards, if ever you have questions, just comment down below. But pards, please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Road to 5,000 subscribers tayo mga pards. Please like and share to your friends who are also going here in Batangas and looking for a place to stay and where to eat and what to explore in Taal and Bawan. And please follow me in my social media accounts, Facebook, Instagram, and TikTok, also at Biherambong. So yun mga parts, hanggang sa mga susunod kong YouTube videos, stay safe and healthy. Bye!